mga kasenyor, today we are traveling north. So maglalakbay norte tayo with NLEX Corporation and we will be visiting the attractions of the province of Bataan. So pupunta tayo sa kanilang tourism office and ikutin natin ang ilan sa mga gandang attraction na makikita natin sa makasaysayang bayan ng Bulacan. Tara na, lakbay na norte na tayo with NLEX Corporation. Let's go! Nandito na tayo sa NLEX headquarter dito sa may Balintawak and eto na yung gagamitin natin sa sasakyan, Tesla Model 3. So malalaman natin kung kakayanin ba balikat at kung gaano kalayo ang range ng Tesla. Just recently launched dito sa Pilipinas. Tingnan natin mamaya. At syempre pag electric vehicle tahimik yan. Mas susubukan natin mamaya. Good morning and welcome to NLEX Corporation. So, welcome sa Norte and welcome sa Lakbay Norte. So, majority of you have been with the Lakbay Norte program na rin, no? And some of you are new
And we're happy to have that because, of course, the NLEX Lakbay Norte family is continuously growing. And of course, we wanted to have a unique and exclusive take, and that's why you're invited, because we see how you create your content. So who we are? So we are NLEX Corporation. So we are the builder and concessionaire of the major toll roads here in the Philippines, specifically in the north. So we have right now the North Luzon Expressway, or NLEX. Then later on, we'll be driving through the SCTEX, the UP Clark Tarlac Expressway. And we also have the new one. Hopefully, you can also pass through the NLEX connector. This is the new elevated expressway, as you can see in the picture. So para siyang skyway, pero it connects the north to Manila. So some of you have been there, sila Sir Joseph, sila Sir Joel, and sila Jomar. So, yon. So, we are under the Metro Pacific Tollways Corporation. So, under us, we also have the Cavitex and Calax, from those who are from the south. And if you happen to visit Cebu, the iconic CCLEX, the longest bridge, so it's also under the Metro Pacific Tollways. So, explain ko lang briefly na yung social media page namin. You can also mimic, or of course, we wanted also to get your take on about this one. So, yung NLEX Lakbay Norte page namin has 4 content buckets or pillars. So, tayo, yung trip natin is under the Anong Trip Mo. So, yun yung mga content nila about going to places, the destinations. Then, whenever we feature food, it falls under Kaing Norte. And yung mga ganap up north, the Aurora concert, the Ironman, mga triathlon up north, that falls under ganap up north. And of course, we also feature the mga human interest stories and iconic people in the north, because we should be proud of them also. So welcome po sa traffic control room ng NLEX. We are considered as the eyes and ears of the expressway. Eyes, why? Kasi ang dami po namin camera. Around 188 na CCTVs in the expressway. And ears kasi kami po yung kausap ng ating mga field patrol, ng mga incident response team sa kalsada. So, whatever na nangyayari po sa expressway, kahit po may na-stalled vehicle, say na flat tire, na overheat, nagka-engine problem, or ultimo objects na napulot po in the expressway are all reported sa traffic control room. And kapag ka po ni-report yun ng ating mga patrol, ginagawan po namin siya ng event form. Nakalog lahat, anong sasakyan, anong oras, anong plate number, ano naging sira. Kung nag-deploy po ba kami ng tow truck or ng ambulance, etc. So, NLEX Corporation holds the following concession, the NLEX Expressway, which is 105 kilometers po, that connects Metro Manila, North and Central Luzon. Another concession is the SCTEX SMEX, which is 102 kilometers stretch naman po. So, dito po kayo pupunta, or on Bataan, Pampanga, and Tarlac. And in the NLEX Connector, ito naman po yung all-elevated expressway na 8 kilometers na nilagay po sa right-of-way ng PNR. And may paparating pa tayo sa susunod. Sana ma-invite din kayo nila, sir, nila ma'am, yung pagka na-create or nagawa na yung segment 8.2. Which is by next quarter of this year, next year, di ba ma'am, parang matatapos siya. So, etong mga to po, kami po yung sa traffic control na nagmamanage niyan. Like, dito po sa traffic control room, since 100 something kilometers siya, meron po tayong dalawang traffic control room, the NLEX, and similar to this setup, meron din po tayo sa SCTEX, considering the 105 kilometer stretch na minomonitor. Ito po yung ating ginagamit sa traffic control room, 24/7 real-time na central traffic management system. Ito po yung nabanggit ko kanina na nire-record natin all incidents. Kasama na rin po dyan yung mga VMS and etc. I will discuss it later din naman. And our communication with our field personnel ay through radio, and of course may mga cellphone din as alternative communication po natin.
We also facilitate yung regular traffic updates through the team po ng CSM, and ginagamit po nila yung ating mga CCTV for the live feed. Kasi kung mapapansin niyo po doon, may mga live din na CCTV footages. Our equipments and systems in place, 188 po yung ating CCTV cameras sa stretch po ng NLEX and SFX, and we're planning pa rin po to add additional CCTVs. We have 10 mobile phones, 7 telephones, and then the 32 variable message sign. Napapansin niyo po ba ito pagka dumadaan? Eh, may mga bago din po tayong, before kasi puro medyo maliit lang yung ating VMS, but now may mga malalaki na rin siya and digital na kaya na mag-play ng mga videos. And ginagamit po natin siya to post messages about reminding yung mga safety messages and also advisories. Say may traffic sa Balintawak, pwede namin sabihin na dumaan sila sa Mindanao or find other alternative routes para maiwasan po yung congestion or kung meron pong incidents. Automatically, makikita na po anong sasakyan, anong location, anong date, ano yung plate number, and ano yung kanyang mga running speed. Nandyan po siya. Ito po yung sample niya. Currently, meron po kaming 10 locations, pero secret po. Pero po siyang pa-north and pa-south. So, mas po na nagta-travel, pag po may nag-flash. With the car, you will be able to see all the locations. So, when you drive a Tesla, when you enter your destination, it will show you, if you're starting at 100%, how much percentage will be there. For example, I live in, Makati. I'm traveling to Alabang. So from 95%, your car will have 90% left. So the car can tell you that. Tapos kung ilan yung balikan. So and then if you need to find a charger, let's say you just need, wala ka ng ano, the car will show you where you can charge. So where and when to charge the car can help. Can do that. There's the sedan, sports sedan, and then we have this is the old update. We have a new one for the Model Y. So since if you go on Google, 2023, 2024, and then this year, best-selling car, this Model Y is the best-seller. So tinalo niya ang Corolla at saka RAV4 at saka CR-V. So worldwide. So one of the reasons is because of safety. So long ride kayo, long trip kayo, very safe yung car niya. If you've seen the Model Y, some of them have a badge in the back. It looks like this. It's a small badge in the back. It's for the first batch now. So that's a limited series. So we also have that kind of thing that we do. So this is what the new one will look like. It gives you 600 kilometers of range. So more than enough. Kung babagyo kayo, kahit balikan, aabot pa yan. Pero yung iba gagawin, magte-charge na sa Baguio, doon na mismo, hindi na on the way. So example, kung plano nyo naman kumain, you kind of plan lang where to eat. Tapos, or kung gusto nyo sa hotel nyo mismo, pwede na kayo mag-charge. Tapos, pag uwi nyo, palagi kayong full charge na. US team to China team, we report directly to them. And the reason why the business model is made that way is that Elon wants to give us the best price possible. With dealership, there's a patong, diba? Any dealership need to make a commission. So with the EVIDA law, which means there's no tax for electric cars, and with this type of business model, this pricing is always going to be the same. No one's gonna tell you if you go to this dealership, you get a different discount, you get whatever. With us, it's always going to give you the best prices. Inside the control room. Order event 818326. Morning po, dining po ba? Para siyang DS Barrett and Papa Charlie Brody na po. Ganito pala dito sa loob. Gamitin natin mga Tesla cards. Okay. Kaya maraming taga-province. Tanong sa akin kanina, paano sa flooding kasi electric? So with Tesla, walang flooding hindi concerned. Kasi technically, you're only concerned with flooding pag may engine. So
here in the front, you have additional storage. We call it, kung sa likod may trunk, ito front trunk, so front. So ito yung harap niya. Pwede nyo lagyan ng ice, pwede nyo lagyan ng basang stuff. Pwede nyo lagyan ng, kung gusto nyo lagyan ng ice, pwede kayo mag-chill ng coke, drinks, pwede. Kung pag nag-swimming, pag may basang clothes, pwede rin dito. Kung may groceries kayo na alanganin, pwede rin siya dito. Smart yung swimming kasang clothes. Yeah. Oo, pag nag-swimming, di ba? Ganyan. Dito tayo sa front. Everything is, if you need to drive, nasa steering wheel lahat. So, headlights, wiper, nandun na sa steering. Pero kung gusto niya entertainment, let's say Spotify, YouTube, or Netflix, lahat nasa screen lang. So, yung buong entertainment niya, dun sa kabila. Amazing. That's next time, So, nandito na yung map. Kung saan kayo pupunta, kiklik nyo lang navigate, tapos nandito na lahat ng charging station. Tapos mga highlight lahat ng charging station. Tapos may cameras ka, front and back. Ayan, kita nyo lahat. This is wireless charging. Yun in the back. That's right. Meron kayong AC, Netflix, saka games. So yung games front and back tayo. Front and back siya. And then the last part, so yung sa likod, additional storage. Pwede siyang panggain. So yung iba, bumibili ng kama, pinapahiga na lang. Tapos may additional storage ka rin dito. Ayan, so malalim siya. Anong tire niya? Full set? Full tire or ano? Yung maliit na tire lang? Spare tire niya? Wala po tayong spare tire. Walang spare tire. So no spare tire. So we have 24/7 roadside assistance. Yung Tesla. Aling na kami from NLEX. Ito yung convoy natin of Tesla vehicles going north to explore the attractions of Bataan, Subic Bay, and Zambales. Pasok na tayo ng NLEX. Lakbay Norte na tayo. Dito kita mo yung mga sasakyan. Yan o. Na-detect niya. Naka-video. Ang dami. Control lahat nandito. And then, puro push button na lahat. So, ang speed mo is 80 maximum na. Pati ko, tire pressure, naka-monitor. Ang temperature 21. Tapos ang speed natin 85. Pero hindi naka-program yung 100 feet maximum speed. Hindi nakaset. Hindi pa nakaset. Kailangan set. 200 daw yung ano nito. Tapos yung gata. Pwede na natin glow box. Aba! Automatic 96% battery running. So, nandito tayo sa NLEX. Hindi natin mamaya kung anong accomplishment natin pagdating ng Bataan. Kita natin. Real time. Gawin natin ang ating destination, Pentron and Lakeshore. So 40 kilometers, we'll be there in 31 minutes. And by that time, nagpipredict pati yung charging 85% from 95%. 10% lang. Oh, 40 kilometers. 40 kilometers. So 10% in 40 kilometers. Not bad, makakarating na tayo. Very smart vehicle. Again,
and driving Tesla. Malapit na tayo tumigil sa Petron ng ating first stopover. Naging ganito may mga gas station na pwede kang tumigil para kumain, magpahinga, mag-CR. So, dadaan tayo dito sa Petron Lakeshore. Okay, turning right to Petron. Petron Lakeshore. So, importante yung mga ganitong may mga tigil-tigil muna at makapagpahinga ng konti. Now take the exit on the right. Break muna tayo dito sa may Petron and Lex. Starbucks muna tayo. Camera kompleto. Apat ang camera, tatlo. Apat. Apat ka ng kanto. Starbucks break muna tayo dito sa Petron Lakeshore. So, maganda to, nagre-relax-relax. Habang nagbibiyahe, inom muna tayo ng kape. Dito na tayo sa interchange going to Esitex. Nasa Claria tayo. Yung airport sa harap natin. Kilometers to our next destination sa may Cafe Victoria sa Dilalupian. Very useful tong ano na to, infotainment system ng Tesla. Nandiyan lahat ng impormasyon. 10 kilometers to go. Ang charging is pagdating natin dito is ngayon 77% and then by the time we arrive 74%. So, parang estimate natin is 1% it's about 4 kilometers. Malayo na mararating natin kapag full charge. Pwede natin isagad. Sit natin, Dilalupian. Papunta sa Cafe Victoria. Pasok. Diyan, nag-almusal bago mo trabaho. Saka kain mo na bago mo trabaho. We're exiting from Dilalupian and from here, we're going to Hermosa para sa Casa Victoria. Lunch na naman, kakain na naman tayo. Talagang Alex, ini-spoil tayo sa pagkain. So,
Expressway. So, Roman Expressway. Pupunta na tayo ng Hermosa. Okay. Main na highway na tayo. MacArthur's Highway. Now turn right. Nandito na tayo sa Casa Victoria. Restaurant and event place. Dito tayo sa Casa Victoria. Ating lunch venue. Casa Victoria. Morning, morning. Yun na lang. Pwede si... Sa four cheese and the truffle. May ticket rice. Caldereta. Nanibago. Natatakot ako. What dish to? Tapos yun. JD. JD. May sinigang. Sinigang na ano? Yung kaso ni Gloria kasi nagpinto. Pwede yan na nagsisimula ko si Riley. Mahilig kasi siya magpinto. And yung mama namin is, meron din siya na nung nag-aaral ka ng high school. So, mahilig siya magpinto na kaya hindi siya. So, masarap talaga siya magpinto. So, nabuhay kami ng nanay namin, tatay namin sa iyo. So, hanggang sa yung ate ko, since siya yung eldest kasi, so exposed siya sa the way magluto si mama. So, nahilig ka na rin na magluto. Okay? So, kahit busy siya, kapag may free time siya, nagluto siya sa bahay. And then, yung dad ko kasi is from here. Kapampangan talaga siya. So, That explains. That explain. umuwi mga David. So, umuwi kami dito. Naghahanap Wow. kami dito ng restaurant na pwede kayo. So, Subi, Balanga, San Fernando. So, parang sabi niya, wala akong gaano magustuhan food, sabi niya. So, naisip niya mag-tayo ito restaurant dito. So, conceptualize niya ito a year before the pandemic. So, the construction of this restaurant took about 2 years because of the pandemic na. So, lahat actually ng family members, aside ng papa ko din, mahilig silang magluto. So, gusto ng ate ko na makontinue yun sa generation natin ngayon. So, that's the reason why we have this Casa Victoria. So, yung Victoria is the name of our Lola. Yes. Roman Highway. Saray dito sa Bataan Tourism Center. Behold the town. Else po na of course ang aming pong pasasalamat sa NLEX para po kami ay maging partner dito po sa kanilang activity na Lakbay Norte. Sa katotohanan po, sa taon-taon, isa po ito sa mga activities na inaabangan po namin. Kaya maraming pong salamat. Dahil napakalaking bagay po na makasama po namin kayo for visiting and promoting the province of Bataan.
At nakakatuwa rin po na sa pagkakataon na ito, kasama rin po natin ang Tesla. At ang aming pong lalawigan, isa po sa thrust ng aming provincial government ay yung aming pong pagiging electric vehicle friendly. So isa po yan sa aming mga projects, ang aming pong Metro Bataan Development Authority. Ito po yung parang aligned to MMDA sa Manila. Ang ginagamit na rin po nilang vehicles ay mga electric vehicle. Kaya nakakatuwa po nung nabanggit na partner din po for this year's Lakbay Norte ang Tesla dahil saktong-sakto po sa programa ng lalawigan ng Bataan. Thank you, Bataan. Requesting po pala everybody, please hold your good land. Lumayo. Kasi parang one town after the other, especially the ones facing the Manila Bay area, were established by the Dominicans. So from Abukay, and actually hindi lang from Abukay from Hermosa all the way to Limay, meron po tayong mga simbahan na established ng mga Dominicans. However, the other side of Bataan, its western side, mga Augustinian Order of the Recollects naman po yung establish ng mga churches doon. Okay, so dahil po natin, along the way, ang Provincial Tourism Office, ano po? So, these are some of the places. Five fingers. Opo, 5 fingers. Ayan, hindi po siya kasama sa itinerary natin ngayon. Sayang. And maybe you are wondering po, no? We have IT communities as well in the province. So, isa sa mga dinedevelop naming attractions is an opportunity for local tourists as well to appreciate yung indigenous community natin within the province of Bataan. There's a kiosk here as well. So, pwede nyo pong i-start ang journey nyo talaga sa Bataan Tourism Center. It will guide you sa ibang mga places that maybe you're not familiar with. At marami po tayong mga staff dito who are willing to entertain us or assist us with our journey. Along the center rather, kung napansin nyo po, may mga wood basing tiles dyan. Mga notable personalities in Bataan. Kasi, dito rin po sa aming lalawigan, ang first Supreme Court Justice of the Philippines who administered that position for 20 years until his death. Sino po sila? May quiz po tayo. Ang makakasagot, sasakay sa Tesla. Hindi ba? Si Cayetano Arellano, who's also Bataenyo. Ano po? And then, syempre po, naparangalan natin ang ating mga veterano, especially during the araw ng Kagitingan. Sino po sa inyo yung naka-witness na ng Day of Valor celebrations dito sa ating lalawigan? It's something po that you should visit dahil alam naman po natin, I don't know if you're aware, but of the veterans who are based in Bataan, no, nasa 20 plus na lang yung mga living veterans natin. And yearly, dito sa ating lalawigan, we honor them with a week-long activity dito sa ating Mount Samat Shrine as well as sa provincial capital natin. So for those who are not familiar with Bataan's role during the Second World War, this is a snippet lang of history. Kasi po, along our towns, makikita nyo na po yung mga markers. I don't know if you were looking out of your vehicles earlier, but along the way, may nakita siguro kayo mga obelisks marking each kilometer that the Death March passed through. Ano po? So, nung nangyari po yung Second World War, magsa-Second World War na po ba ako? Hindi ba? But actually, it happened shortly after Pearl Harbor was attacked by the Japanese. December 8 po yun, fiesta dito sa ating lalawigan. Feast of the Immaculate Conception. Kaya kung mapapansin ko ninyo, andito yung ating lechon, yung traditional mga rice, sticky rice delicacies natin, ang ating kalamay. Bataan was very peaceful, pre-war. At alam naman po natin na once the war started, hindi pwedeng hindi po ma-involve ang ating lalawigan kasi we were the site of the final defense plans po of the US government at the time. Kasi nung panahon naman po na yon, we were not an independent country pa. We were just preparing for independence under the Commonwealth period. Pero sabi nga po nila, once the Japanese started invading the Philippines, we had no choice but to slowly prepare for war. Kaya ito pong involvement natin ay pwedeng hindi mabanggit, lalo na sa mga estudyante who are learning about Philippine history. Dahil for 3 years after the Japanese invaded, nagkaroon po tayo ng mga dark period in our history kung saan the Japanese were not just what do you call this one? Killing our women or raping our women, desecrating our churches, and
basically suppressing our freedom, ano po. Next destination natin. Simbahan yata ng Abukay. Lang ano, ang tricycle di niya nire-recognize as tricycle. Motorsiklo lang dito sa pagdating dito. Hindi na dinitect yung Oo. wala. Motor lang siya. Motor lang siyang Oo. Turn left onto JP Rizal Street. Ba't tayo pumunta sa Balanga Plaza? Yan yung pinaka-plaza dito. Tsaka yung simbahan ng Katedral ng Balanga sa kanan. And then sa kaliwa yung plaza. Yan yung munisipyo sa kaliwa. Now turn left onto JP Rizal Street. Nandito tayo sa Amanda's Marine Products. Dito sa may Balanga. Nakikita ko na. Mga tinapa. Bango, may tinapa. So nakasuot tayo ng hairnet dahil papasok tayo sa mga marine products. Mga tinapa. May tinapa na. I can smell it. Pasok tayo. So we're trying to catch po yung last production nila for the day. Pasok po kayo. Okay. Sarap. Ano to for export? For export, I think they're bringing it to Goldilocks and Chowking. Dapat mga... Okay, yung mga small boxes, yung for shopping. Ito yung mga ganitong boxes. for Chowking po. Chowking. So when you're eating, Tapos po, hindi lang Ayun lang, local, content production kasi walang alaman ko. pati international nagsusupply na. Oh, ito yung malalaking bote na tayo. Hindi pa kayo galing dito. Ito mga maliliit na to. Parang hindi pa po. Ito yung pang chowking namin. Ito yung maliliit na nakikita nyo dyan, yung Chowking. chowking. Then, ito yung malalaki na to. Ito yung with label na yung sa kapila ko nadaanan nyo. Nadaanan nyo ba to? Hindi pa ko. Hindi sa kami pumasok. Ay, hindi, kasi dito kayo pumasok. Ayaw. Kasi doon nung papasok eh. Okay. Ito yung for Canada namin. Wow. Export namin eh. Anong brand sa Canada? Sa BC, tsaka sa yung party Toronto, party dito sa kabila. East and west. Kami, lahat kami ng fish processors na bataan. Sabi ko, magkaisa, sama-sama kami. Para yung sinasabi nyo na ako na lang ang laging tinutulungan lagi. Kasi hindi kayo lumalabas saka hindi kayo open sa pagbabago. Kasi sila noon, sabi nila, kumikita na, malaki na kinikita. Bakit kailangan pa? Alam mo naman, marinig ang BIR. Takot na sila. Kasi in-explain ko, para yung product nyo, hindi lang dito sa Bataan o kaya sa Calatic,
para mag-market kayo hanggang sa labas. Kaya ngayon sila, nagtayo kami ng isang organization na ng mga processor dito sa Puerto Rico. Hindi pala namin nare-register. Pero nag-umpisa na kami para magkaroon ng isang unit group na talagang solido para kami, at least kami na magtutulong. Next destination natin dito sa Buhay, ang simbahan ng St. Dominic, Santo Domingo. Simbahan ng St. Dominic, Santo Domingo. Ito naman tayo sa Luces Living. Coffee shop yata ito. So, pasok tayo. Tignan natin kung meron sa loob. Then, Sir Hello, Joseph from Manila Times. Nice to meet you. Miss Kit and Sir Hello, Joseph. nice to meet you. Wow! Lunico. Okay, dito na tayo. Lunico. Oh, dito na tayo sa Lunico coffee shop. Okay, let's go in. Guava Naishi dito sa Lunico. Ang susubukan natin to. Yan, no? May guava sa baba, tsaka lychee. And these are, wow, masyado naman ginalingan ang Japanese. Italian word po siya ng the one or one of a kind. Originally po, meron siyang N unico. May apostrophe, N apostrophe unico. Kaya lang yung mga tao, nahihirapan sila magsabi na N unico pa or gano'n. Kaya tinanggal namin yung apostrophe, ginawa namin na diretsyo na siya ng unico. So, family owned po siya. Kami magkakapatid po yung nag-conceptualize ng lahat. Ako po yung panganib, yung brother ko, siya po yung culinary graduate.
Tapos, yung husband ko rin, culinary ganun. Tapos apat kami magkapatid, pero kaming dalawa mainly nung chef yung nagpala dito. Tapos, ang kasama ko pong nagmamanage dito, usually sa operations po ako. Tapos sa mga food, yung kapatid ko. Ang kasama ko, yung kapatid ko, tapos yung wife niya, tapos ako, tapos yung husband ko. Ang po dito sa Unico, puntahan nyo dito yan sa sa Palanga. So going na tayo to Bayantadi Resort sa Morong. So maybe 1 hour and 16 minutes bago tayo makarating. That's about 45 kilometers. Ang charge natin is 43%. In 300 Pagdating meters, natin turn doon. left onto Roman Expressway. Okay, turning left to Roman Expressway. Ay sa Bayandati Resort dito sa Morong. Pasok na tayo. Hey, here we are. Bayandati. Room at Bayandati. Ganda. Good for 5 pala to. Laki na room. Cozy bed. Laki na room Hello mga ka-senior, finally dumating na tayo dito sa Bayandati Resort dito sa Morong, Bataan. And I guess we have to end our vlog ang ating day 1 of NLEX Lakbay Norte featuring Bataan, Subic Bay, and Zambales. So, bago tayo nag-umpisa dito sinundo tayo sa ating mga bahay sa Cavite and then hinatid tayo sa office ng NLEX sa may Balintawak. Doon tayo nag-umpisa ang ating adventure for day 1. So, pinakita sa atin ng NLEX ang kanilang control room kung saan nagaganap at nakikita nila ang lahat ng activities. So, marami palang CCTV camera around NLEX. So, nakita natin ang kanilang operations doon at ano pa yung mga features at ang kanilang mga activities na ginagawa doon. At pagbaba natin sa may parking ng NLEX, nakita natin ng 4 na naggagandahang Tesla vehicles. First time nating sumakay sa electric vehicle at nakasakay tayo sa Tesla Model Y. Meron ding Tesla Model 3. At bidrip tayo ng mga taga-Tesla kung ng mga features sa sasakyan na to. Ito pala ay kaya hanggang 600 kilometers. So, sobra-sobra na yan sa ating biyaheng norte. And then, pagkatapos nun, lumarga na tayo, nag-drive na ang ating mga sasakyan sa NLEX. At ang first stop natin is actually sa may Petron Lakeshore, kung saan nagkaroon tayo ng coffee break sa Starbucks. So, doon nakita pa rin natin kung bakit napakalaga ang mga gas station tulad nito dahil ito yung places kung saan pwede kayong magpahinga, magkape, at mag-CR. So, pagkatapos nun, dire-diretso na tayo ng exit at lumabas tayo ng Dinalupihan exit kung saan dumaretso tayo sa Casa Victoria. Ang sarap ng pagkain. So nakita natin yung fusion ng mga Kapampangan dishes at saka ng Bicolano dishes. Mga heirloom dishes na ang sabi is mga recipe pa ng kanilang mga lolo at lola. So kudos sa napakasarap na pagkain. So pagkatapos natin ng Casa Victoria ay dumaretso naman tayo sa Bataan Tourism Office sa may Balanga kung saan sinalubong tayo ng mga taga-tourism at binripping tayo about the tourist attractions ng Bataan. Napakarami pa lang pwedeng pasyalan dito. Hindi lang mga natural attraction kundi mga war memorials at saka mga heritage attractions. So pinasyal din tayo sa kanilang museum
kung saan makikita natin ang kagitingan ng mga Pilipino during Second World War at pinunta din tayo sa kanilang souvenir area kung saan nakita natin mga produkto ng Bataan. Pagkatapos doon is dumiretso naman tayo sa may Amanda's Marine Products. Dito pala nanggagaling ang napakasarap na bagoong na sineserve ni Chowking at saka ni Goldilocks. So, nakita natin kung paano ito ginagawa at na-meet natin talaga yung talaga may-ari si Ma'am Amanda. Pagkatapos pumunta naman tayo sa pinakamatandang simbahan sa Bataan, ang simbahan ng Abukay. So dito nakita natin kung gaano kaganda ang simbahan, napasyalan natin ang labas at loob. And then nakita din natin ang replika ng printing press na ginamit ni Tomas Pimpin noong 1600 upang maglimbag ng mga aklat in Tagalog and sa Spanish. So pagkatapos noon, pumunta naman tayo sa isang yoga area sa may luces. Luces yata ang pangalan nun. And then, sinerve tayo ng mga vegetarian dishes na napakasarap. And then, ibang kasama natin na nag-yoga. And then, sinundan naman nito na isang coffee shop na sa may Balanga din at pinatikim tayo ng masasarap na pagkain ng fusion ng mga international dishes at mga local dishes. Busog na busog tayo. Salamat sa napakasarap na pagkain. And then finally, bumiyahe na tayo ng gabi na patpunta dito sa Bayan Dati Resort kung saan tayo magpapahinga at maghahanda para sa next day activity. So with that, maraming salamat at sinamahan niyo kami sa aming day 1 ng NLEX Lakbay Norte para ikutin ang magandang tanawin dito sa Bataan, Subic Bay at Zambales. Samahan niyo ulit kami sa mga susunod na araw kung ipakita sa inyo ang ganda ng mga lugar na ito. With that, thank you very much for watching. Travel One Located. Until the next vlog, see you soon!